ng lihim ang aking pagkatao. Maging ang buhay kong ito'y ibibigay sa'yo. Tibay at lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo. Nais kung malaman mo may karamay ka, nandito lang ako. Hindi naman akong magmahal kahit lagi lang sasaktan. Ang tanging pangako ko ay tapat, ang puso kong ito. Ngunit kahit puno ng lihim ang aking pagkatao, maging ang buhay kong ito'y ibibigay sa'yo. Tibay at lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo. Nais kung malaman mo may karamay ka, nandito lang ako. At kahit na magkaiba ang ating mundo, pipilitin kong mapalapit sa'yo. Tibay at lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo. Nais kung malaman mo may karamay ka, nandito lang. Tibay at lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo. Nais kung malaman mo may karamay ka, nandito lang ako. Nandito lang ako. Nandito lang ako. Ang pagkamandirma sa puso alamat, handa ilabas sa mga kalasag. Huwag ka karagarang kumandang pumalag. Di mo ba nakikita yung mga nasa laot? Mga balangin na daladali, mga salot, mga katawan na katapal ng bakal. Wala tayong labang kukawa sa kawal, pero pa sama-sama natin palibukan. Ewan ko na lang kung hindi sila kilabukan. Patalas yung mga panatarao, sumigaw maglalubay ko na lang. Magkakapusiyaw, mag-iinaso, kapag hindi ng balutin ng palaso. Bulutong mamanday, pasuluntan, maghintay ka lang ng mga gimbal. Dahil puso mandirigma, di pa pakutsa, di pa patugo. Puso mandirigma, di pa padikta. Sila yung puhukan, sila yung nagalo ko pala sa tinalupan. Kami yung panalo pero bakit parang kulang? Para ba sila yung lagi dahit ng muhunan? Teka sandali, mga gawin ko yung nakuha. Ako nang pagkalat, ako yung nakatira. Pero tuloy para di tambempo, magano sa magasala yung pangyeto. Nga sino ko nagpapapapel, mga namin tinala sa papel. Kaya kung makibahagi, huwag ka na pumapel. Ngunit ilang sentro ng gawa sa papel. Wala ko humanay, pasalungan, maghintay ka lang ng mga gimbal. Dahil puso mandirigma, di pa pakutsa, di pa papugon. Puso mandirigma, di pa padikta. May mga buhay na wala sa paggabi.
Mga bayan hindi mailibig mga labi, pero may dalawang lugar ang nakatuko na lumiti. Pagdating ng Cross the Boy Boy sa wakas ay nakakiwawa kay Way na rin at inabong tuwin ng isang araw. Sa wakas tayo rin na kaisang araw. Pero di natin namamalay, meron na palang ugnay, magpalit kang mayaman na nako. Ngayon di pa ba nakikita yung mga naslaot bago pa po narantal yung mga salo. Bulutong bumanay, masalungkat, maghintay ka lang ng mga kimbal. Tatagong, tatagong, tatagong nagsusuligaw ang napagulong. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapugong. Puso man dirigma, di papadiktan. Dalagun, dalagun, dalagun sa puso ang pagkaman dirigma. Sa puso, alamat, handa, ilabas sa mga kalasag, huwag kakaragarang kumantang pumalag. Hindi mo ba nakikita yung mga nasa laot? Mga balangin na daladali, mga salot, mga katawan na katapal ng bakal. Wala tayong labang kukawa sa kawal, pero pa sama-sama natin palibukan. Ewan ko na lang kung hindi sila kilabukan. Patalas yung mga panat-palaraw. Sumigaw magkalubay ko na lang. Magkakapulis ka o mag-iinaso. Kapag kanilang baluti, baluti ng palaso. Bulutong mamanday, masalungkat, maghintay ka lang ng mga gimbal. Susumigaw kay napagulong. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapugo. Puso man dirigma, di papadikta. Sila yung nagalo ko pala sa tinalupan. Kami yung panalo pero bakit parang kulang? Para ba sila yung lagi dahit ng muhunan? Teka sandali, mga gawin ko yung nakuha. Ako nang pagkalat, ako yung nakatira. Pero ang tuloy parang ditang bimbo. Magdato sa pagkasala yung pamyento. Kaya nga sino ko nagpapapapel. Mga namin tinalas yung papel. Ayaw kong mag-ibahag, huwag ka na pumapel. Ngunit ilang sentro ng gawa sa papel. Bulutong manay, masalungkat, maghintay ka lang ng mga gimbal. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapugong. Puso man dirigma, di papadikta. Kami mga buhay na wala sa paggabi. Mga bayan hindi mailibig mga labi, pero may dalawang lugar ang nakatuko na lumiti. Pagdating ng Cross the Boy Boy sa wakas ay nakakiwawa kay Way na rin at inabong tuwin ng isang araw. Sa wakas tayo rin na kaisang araw. Pero di natin namamalay, meron na palang ugnay, magpalit kang mayaman na nako. Ngayon di pa ba nakikita yung mga naslaot bago pa po narantal yung mga salo. Bulutong bumanay, masalungkat, maghintay ka lang. 24, Laati, having a rating of 95.82%. Again, thank you to all of you. This generation live in a new, different world from ours. We live in the world where human rights are violated, where the elderly are forgotten, where children make friends through social media instead of in person or face-to-face. In this context, you need to understand your role in the profession you are in. You need to have a great picture on how you are going to influence the young ones having a different view of what life is. You need to realize that there is darkness out there, and you are called to shine your little light in that darkness. Your light that shines symbolizes hope. Your little acts of kindness is a hope to the uneducated, the underprivileged. Your words of encouragement can be a timely help. Yes, the Creator has chosen you to be angels of encouragement and hope, not discouragement and desperation. So there, waiting students, today you are stepping into a new role. You carry with you the ray of new hope wherever you go, even when life gets too busy and personal difficulties crowd out your day. The light that shines is about burning out for others. Without doubt, there is selflessness in your chosen profession. You are called to put others first. Again, you are the light
of the world. You are put in a stand to give light to everyone and not hide it. Let your light shine and be a hope to others. You are the salt of the earth. Salt gives flavor. Salt gives meaning. So be an attribute that others will live a truly meaningful life. Be reminded of the beautiful lyrics of the song of Michael Jackson. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make it a better place for you and for me and the entire human race. Ladies and gentlemen, let us all be light and salt to others. Good day, good luck graduating students, and God bless your next journey. Would like to request the energetic and dedicated chairperson and intern coordinator of Criminology Intern Management Unit, Professor Jason B. Kapungan. Ladies and gentlemen, once again, good afternoon. Our guest of honor speaker is a member of Philippine National Police Academy Manduyong class of 2020 and a registered criminologist. She graduated her elementary at Lutugan Elementary School in the year 2006, her secondary education at Capiz National High School in the year 2010, and her tertiary education at Capiz State University Dayo Satellite College, and took a Bachelor of Science in Criminology and graduated as cum laude. After passing the criminologist licensure examination, she was admitted in the Philippine National Police Academy and graduated Bachelor of Science in Public Safety in the year 2020. She is also a graduate of Master of Science in Criminal Justice Education with specialization in criminology at Capiz State University Dayo Satellite College in the year 2023. Currently, she is a first-year student taking up Doctor of Philosophy in Criminal Justice at De La Salle University, Dasmariñas, Cavite. She was also awarded Medalya ng Papuri at Medalya ng Kasunayan as one of the empowered women in the whole Western Visayas at Police Regional Office 6 for 2 consecutive years. In 2023, she was awarded as Outstanding Junior PCAD PCO at regional level and one of the nominees at national level. In 2024, she is one of the empowered ones for good deeds at regional level. Aside from operational and administrative function as police officer, she is also a sport advocate at may malasakit sa kabataan at kababaihan through the project Masaligan as one of the initiatives from her previous assignment at Madalag Municipal Police Station. In her 4 years in the Philippine National Police, she was given important posts and assignments within the organization. In 2020, she was assigned at Police Regional Office 6. In 2021, she was assigned at Aklan Police Provincial Office as the platoon leader and supply officer of the 1st Provincial Mobile Force Company, and in 2022 as the Budget and Fiscal Officer of Aklan Police Provincial Office. In the year 2023 up to March 2024, she was the Chief of Police of Madalag Municipal Police Station, and presently, she is the newly installed Chief of Police of New Washington Municipal Police Station. Now, ladies and gentlemen, without further ado, our guest of honor and speaker, Police Captain Ann B. Contreras. Troop Commander, please give your men to Tikas Pahinga, please.
To the SUC President 3, Dr. Edita C. Alfon, ma'am, good afternoon. To my mentor, way back my RTC days, Dr. Winnie F. Ligario, sir, the Vice President for Finance and Administration. To the Satellite Director of the Cavite State University Dayo Satellite College, Dr. Sebastian C. Catuco Jr., sir. To the rest of the faculty, staff of my beloved alma mater, the Cavite State University Dayo Satellite College, of course, to my very active upperclassmen, Lieutenant Colonel Francisco Padilla, sir, sa atong ng mga ginikanan, mga halimpali sila sa sari-sari ng munisipalidad, no, sa mga kapis. So, nalipay, hindi ako nga nakita na akong kamutanan. Wala nalipat ako mag-ilonggo. Sa aton nga mga graduates, lapit na lang gid, gamay na lang gid, makagraduate na gid ka mo. Sa tanan-tanan, mayong hapon sa tanan. So before, kung mabasahon, no, ang akong naging preparahan nga mga pulo, malaka page ng speech, sayot ko, or balaan ko, kay once na kung nga nagtindog dira sa inyo, naging estudyante man ako dati, ang akon sulod sa akon nga pinino dati, mga pila, by the minutes, inuras ang speech ng speaker, no? Agreement ka mo, man yung ginaisip subong. Sa atong ginikanan, ano ba lang ang inyong expectation? So, umpisahan ko, no, ang ako nga itao sa inyo ang mensahe is, nagatindog ako din subong, naka-uniforme. Balaan ko nga balaan nyo man, ang ako uniforme, ginasimbolize ang amon nga organization, which is the Philippine National Police. Ang iba nagapaminsar ay polisi, ma'am. May dako ang sweldo. Maayo ang iyang pangabuyanan, iyang pamilya. Pero wala ka mo kabalo kung ano ang ara sa sulod, sa likod, sa tao na nagasuksok sa uniform niya. Nag-start ako bilang estudyante dali sa CAPSO way back 2014. Naisip ko dati, pagsulod ko dali as first year student, nahambal ko nga to born to be leader ako kay ngaman. Nag-CAP officer ako sa high school. So, pagpatuloy ko, no? So, nag-take ako ng ROTC. And first year, second year, third year, dinivote ko ako nga self na may arak ko nga mga ginatuluan, yung mga followers ako. And wala ako na-expect na pag-abot ko sa fourth year, ginpadayon ko na nagtudlo ako sa ROTC as their guest instructor nga nagatudlo man. So nalipay gani ako nga nabatian ko kaina nga ang legacy sa CAPSO ROTC unit is as sa subong buhi. Kag nalipay ako nga kita ang nagdaog, no, sa kadamo-damo nga state universities dali sa Western Visayas ay kita ang nagdaog kag nag-champion. So nasigon ta, no? Pero nalipay ko nga dugay-dugayon, kay dati gusto ko ginambal ko sa pilang adlaw, makatindog ko sa atubang. Feeling ko gusto ko dugayon, kaya amo man to akong bagulgul dati. But ang gusto ko lang na may paabot sa inyo ang inspiration, motivation, nga ako nag-start sa humble beginnings. Ako, bata ako sa construction worker. Mabudlay ang pangabuhi kumpara subong nagintawaan kita sa gobyerno sang matauhay, no. Bakit? Kasi libre na ang tuition. Wala na rason naton mga kabataan, mga ma'am kag sir, nga mga ginikanan, hindi naton sila pagpaispilahon. Kay ang ila na lang determination ng pagkadto sa ispilahan ang nakasalalay. Bukod parehos dati nga ang pinaka-numero uno nga problema is kwarta. So dati nag-strive ako, no, academics, sa extracurricular, dalagan pa ko dati para lang ma-shoulder akong 50% na tuition fee. Kitandaan ko dati, halin ko first year as a fourth year, nagpila-pila ko sa atong registrar, kay Permila Prome ang akon nga tuition fee.
Pero sino naka-guess nga atong estudyante nga to nga nagasalig lang sa akon nga scholarship is naging police. Hindi lang basta police na bonus pa na naging opisyal sa police. So kabudlay sa pakabuhi dati pero pinilit ko kay right after ko mag-graduate ng CREAM at nakapag-take ng board exam in the same year, 2014. Tanan ka opportunity, gin-try ko nga sudlan. Pinagsabay-sabay ko po lahat. Yung pag-take ng exam sa ROTC, sa SAF, sa regular recruitment ng PNP. At the same time, nag-try din po ako dito mag-serve sa Kapsulayaw as their faculty, as their staff. So, doon yun out. Yan po yung mga pinagdaanan ko, no, bago po ako nakapunta at naisuot ko tong uniforme na to. Pero hindi lang yung nagtatapos. Itong si PNPA na to, hindi ko to alam dati. Kasi kung alam ko lang, first year pa lang, or right after I graduate my high school, tinake ko na yung opportunity. Pero hindi. Umabot pa sa punto na nag 4 years ako bago makapasok kay PNPA. And pasalamat din ako, no? Dahil dito sa Kapsudayaw, nabigyan ako ng opportunity na makapasok. I considered Kapsudayaw as my second home. Why? Naalala ko pa na dito ako nakatira. Nakatira ako dito sa isang professor ng school para hindi ako mahirapan mag-commute. So, commute from the Adlawan, Rojas City, papunta dito. So, medyo mahirap. Hindi ako nag-board kasi alam ko na mahal. Instead na, yun yung magiging pamasahe ko. Pero, ang ginawa ko, dito ako nag-stay, estudyante, then tumutulong sa bahay. So, mahirap. Unlike ngayon, nakikita ko na halos lahat na bibigay na sa inyo. Nakikita ko na may mga nakasabing na pera. Dati hindi ko pa yan lubos maisip na pwede pala yung mga ganyan. Sa graduation pala ng CMU may ganun na. How much more pa kapag graduate na talaga kayo sa degree nyo. So, ang expectation sa atin ng mga parents is hindi lang basta-basta na makagraduate ka mo, okay na. Challenge din yun sa part nyo as graduates na matulungan sila. Kasi sa isip ng mga magulang natin, nakapagtapos ka na to, dahil time mo na para magbulig sa amon. Kamo nga mga estudyante, kamo mga unga, kamo mga kabataan, isip nyo, ay graduate na ko, pwede na ako kapagusto. Hindi. Doon ka lang magsa-start yung totoong laban nyo sa buhay. Kung paano nyo mabigyan or maibalik lahat ng sakripisyo, paghihirap ng parents nyo na ma-send kayo dito sa school at magkaroon ng quality education. Sa kapatid ko, no, sa hindi nakakaalam, or alam na rin, no, hindi ko siya makita, pero lihog ko bayaw sa kamot mo. So my younger brother, John Leo, who is very famous sa Kapsudayaw. I don't know why, pero pagkasayod ko, famous din siya din. Bukod sa ga-excel siya or may talent. Pero talent nga, hindi tanan na estudyante, may ara siya. So doy, challenge na sa part mo. Ako, nagatindog, sa ginatindugan mo, nagapamati man sa speaker, na ginatulog ko lang dati. Now, maabot ang punto, maabot ang time na ikaw naman, mag-approve sa mo kaugalingon. Same man sa mga kabataan, dila ang gatindog subong. Ano bala ayhan ang akon wasdam lang right after makagraduate rin sa portal sa Kapsudayaw. So yun yung magiging isa sa mga realization nyo later on, makapuli ka mo sa balay. Gamay lang ang pagpangayo sa pasalamat, pagkisang inyo ginikanan, dako na nabalik sa ilang, pasalamatan ng ilang, ang pagsakripisyo sa inyo. So please, gina-request ko ato mga estudyante na tawag masigabong mapalakpakan ang inyong mga ginikanan. So nakita ko na disidido na ako mag-graduate na wala na may makapugong sa inyo unless kung may ga-accept ang Kapsudayaw sa late graduation. But then again,
Masaya akong bumabalik-balik dito sa Kapsudayaw. Makita ko yung mga dati na mga professor ko na tumulong at naging parte ng journey ko as a police officer. Hindi lang po dahil sa kakayanan ko kaya umabot ako sa puntong ito, kundi dahil sa mga taong tumulong sa akin. At gayon din kayong lahat. Magiging challenge yun sa mga parents natin kung gaano yung suportahan, yung magiging chosen field ng mga anak natin. Kaya hanggat andyan pa sila, suportahan po natin sila. Sa mga kabataan, sa atong mga unga, prove yourself sa inyong loved ones, sa inyong mga parents. And maghihiwan po ako ng kaunting paalala. The trials are not the reasons to give up, but the challenge to improve yourself. As an excuse to give up, but inspiration to move forward. So that's all. Mayong hapon sa tanan. Sa class, Sinag Siklab, mabuhay kayong lahat. Thank you, Police Captain Contreras, for that very heartwarming and insightful message to our criminology interns. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Matapos umahon sa pagkatabating uurong sa gera ng buhay. Isa kong sundalo, kawal ng bathala. Mabuhay, mamatay, ito ang magpapatunay sa pag-ibig ko sa buhay na sa akin ay binigay. Dalangin buong puso, biyang kulay at tagumpay at kahulugan ng pagiging tao sa mundo. Kahulugan, ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Matapang, walang uurungang daanan, harangan, man di bibitawan. Hawakan mo lamang, di ka iiwanan. Buo ang kalakasan sa pagsasamahan. Di matinag, aninag at nababanaan. Pagsikat ng araw, pagsubok ay panaw. Ang hirap ng ating pinagdaraanan ay may kahulugan. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Goodbye.
Dr. or the CIMU. As a criminology student, becoming an intern is the most anticipated stage in our academic life. This phase will present us with various challenges that will force us outside of our comfort zone, allowing us to grow, showcase, and develop our ability as a young individual. In the pursuit of career in criminology, it is essential to be fully equipped in all aspects of life, including mental, courtesy, efficiency, and effectiveness. The Criminology Intern Management Unit organization has been dedicated to nurturing developing as accordance with the organization's guiding principles of loyalty, leadership, and knowledge. We face various challenges in the undergo training aimed to gradually transforming our civilian mindset into more military-oriented one. In line with this, in accordance with our long-standing tradition, we receive CIMU tag as a form of recognition from the organization. A military setting took tag a rectangular metal tag that serves as a crucial identification to soldiers in the heat of battle. This tag is customized with vital details such as individual's name, social security, of service number, religious affiliation, and occasionally pertinent medical information such as a blood type. In our context, the dog tag or CIMU tag will wearing, known as CIMU tag, are individually engraved with our class logo, class name, our names, our serial numbers. These tags not only function as our means of identification, but also hold deep cultural and organizational significance. Its tag represents the diverse challenge we have faced, conquered, and lighting our ability to overcome obstacles and united group of young men and women. As we proudly wear these tags, we symbolize the strength and resilience we have shown. Members this year's class, Sinag Club. Furthermore, deserve Chairman and also the assistant instructors and also the rest of the faculty staff and all the cooperating agency. So, thank you with ma'am sa inyong pag-cater sa namon ng mga estudyante during sa model job training nila. And then sa mga proud parents, loved ones, and I don't know kung may another pa. Thank you very much sa inyong pagkatuto mo. Okay, my task this evening. Dali na lang, mga 5:30 muli na ta. Okay, isang tikas ya, pinakasabi na tikas. Okay, tikas ya. Okay. So, all criminology intern graduates. Start. Stand here today in this momentous event. I commend you for the commitment, loyalty, hard work, all in reaching what you have achieved today. As a graduate, do not think that learning will stop here. Treat this graduation day as a great way to higher level of responsibility and learning. As a young man and woman, a new task is to have to better understand your craft, master it, and possibly achieve great things doing so. At the same time, you will need to learn how to face the real-life hardship. In your board exam, finding jobs, family affairs, and social life. But always remember, in every hardship we overcome, the stronger we become. Always trust God with all confidence. Remember that money is earned and spent, but experience and wisdom through dedication, hard work, and strong faith to God will take place and give you a real happiness that no amount of money can buy. Before I end, nais ko lang pong sabihin ang mga katagang ito nung nag-umpisa pa lang tayo. Permission to chat, sir. Balaong ko tanin, sir. Lain ako sa matyang, sir. May kantuan ko nga importante, sir. May process ko, sir. May kasal. May bunyag ko kakantuan, sir. Inapapuli ko ni mama, sir. Emergency. Pwede ko ka-absent po, sir. Hoping for your kind consideration, sir. Ako hindi nga mga tilaga ang inakambal sa inyong mga kabataan sa mga ginikanan. Nga rin subong, samtang sila kamarcha, ari din subong ang ila pamangguman ara sa inyo kita. Okay? Salamat sa mga ginikanan nga nagsalig sa amon. O kisa pa subong, o kisa pa sa mula, hasta subong, kagmatapos naglimay kita subong. So, as a field supervisor, magkasama tayo sa unang sampanaw
ito na, magtatapos na tayo ngayon sa huling formation. Finally, graduation is not the end. This is the new beginning of journey. Always emphasize the three principles of CIMU, which is loyalty, leadership, and knowledge. We're proud to say we are Kapsonyan. And always remember, it is still in your mind, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust the Lord with all of your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He direct your path straight. I would like to congratulate your parents and instructors for a job well done raising successful as a clergy intern. Madamong salamat sa inyo talang Jody. Ito natin ang huling tanghal. Sa panaw na! Okay. Katap. Huling pugay kamay para sa ating minimiting tagumpay. Pugay kamay na! Okay. Madamong salamat sa inyong ginikanan. Hindi kita magtapos-subong. Madamong salamat din sa inyo talang. Kamay na! Congratulations! 1, 2, 3, go! Maraming salamat po sa kanila.